Wait, ano problema nito? May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Hi everyone! May isang food delivery rider na pilit binubuksan ang hood ng sasakyan dahil may babae daw sa loob. Sa video na ito ay panoorin natin ang tila may problema sa pag-iisip na isang food delivery rider. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagharang ng isang food delivery rider at pilit pagbubukas ng hood ng sasakyan dahil may babae daw sa loob. Wait, ano problema nito? May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Baliw to. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas. Papoy. Adik siguro to. Dito. Adik siguro Buwang. yun. Gago. Biglang huminto yun? Oo. Umalis ang rider pero maya-maya ay tumigil ulit ito at pilit binubuksan ng hood dahil may babae pa rin daw sa loob. Ay, utang ina. Tamang hinala to. Hello? Oo. May babae. Buang na. Baliw. Ano to? Baliw. Wala nga, puta yun na babae. Kinainan mo ka. Babariling kita. Utang yata. Bye-bye. Tanginang to. Buang na to. Kain mo, Ano? gultuin natin. Walang kain-kain to. Aadik na. Di kang may babae. Tanginang niya. Kain mo kuya, tara. Wala oh. Adik gagong yun. Oh, biro na naman siguro dyan. Ito naman po ang reaksyon ng driver at pasahero kung saan ay kalmado at mabuti na lang ay hindi pinatulan ng driver ang rider. Ay, utang ina. Tamang hinala to. Hello? Oo. May babae. Buang na. Baliw. Ano to? Baliw. Wala nga, puta yun na babae. Kinainan mo ka. Babariling kita. Utang yata. Bye-bye. Tanginang to. Buang na to. Kain mo, gultuin natin. Walang kain-kain to. Aadik na. Di kang may babae. Tanginang niya. Kain mo kuya, tara. Wala oh. Adik gagong yun. Oh, biro na naman siguro dyan. At yan po ang delivery rider na mukhang may problema sa pag-iisip. Ayon sa mga netizen ay merong schizophrenia itong rider. Ang schizophrenia po ay isang talamak at malubhang sakit sa utak na nakakaapekto sa kung paano mag-isip, makaramdam at makita ng isang tao ang katotohanan. Ang mga taong may kondisyon ay maaaring makaranas ng kombinasyon ng mga guni-guni, maling akala at malalang pag-iisip o pag-uugali na maaaring makagambala sa pang-araw-araw na buhay, trabaho at pakikipag-ugnayan sa kanyang nasa paligid. Habang walang lunas, ang kondisyon ay lubos na magagamot. Kailangan lang ng sapat na medikasyon, therapy at suporta ng mga taong nasa paligid ng rider ay pwede pang makontrol ang sintomas ng schizophrenia. Pwede pa po bang magtrabaho ang isang may schizophrenia? Ang maikling sagot ay oo, pero depende sa trabaho. Kadalasang nakakatulong ang pagtatrabaho para sa isang taong may schizophrenia, basta kontrolado ang kanilang mga sintomas at may tamang suporta.
Hindi ibig sabihin na kapag may schizophrenia ang isang tao ay hindi na siya pwedeng maging produktibong bahagi ng lipunan. Sa katunayan, malaki ang naitutulong ng trabaho sa kanilang paggaling at mental health. Pero sa kalagayan ng isang delivery rider ay stress, pagod at kakulangan ng kain ay pwedeng makalala ng kalagayan ng may schizophrenia. Ang ating pong mga rider ay karaniwang babad sa init ng araw at matinding traffic na nagdudulot ng stress sa tao. Idagdag nyo pa yung hindi mahanap-hanap na address ng customer na pwedeng magdulot ng stress sa isip ng isang rider at magpalala palalo ng kanyang sakit. Isa pang nagdudulot ng stress sa rider ay yung walang kain. Dahil upang madala ang kanilang i-deliver sa customer ay minsan nalilipasan na sila ng kain, mapabilis lang ang kanilang biyahe. Kaya minsan ay may nakikita kayong rider na may hawak ng plastic kung saan ay may ulam at kanin sa loob. Yun ay upang mapabilis ang kanilang pagkain at hindi na nila kailangan tumigil sa karinderya upang kumain. Kaya sa tingin ko ay dapat na maghanap na lang si Kuya Rider ng ibang trabaho na hindi masyadong nakaka-stress. Dahil yung pinaka nakaka-stress sa isang rider na may schizophrenia ay yung fake booking. Isipin nyo na lang na pinaghirapan nyo buong araw ang inyong kinita tapos madadali ka ng isang fake booking. At ang masama pa nito ay kung ayaw tanggapin ng customer ang delivery dahil hindi nga naman sa kanya yun. Isipin nyo na lang kung gaano kahirap yun sa rider na pagkamahal-mahal na delivery at dyan papasok ang sobrang stress. At kapag may sakit ka pa ay talaga namang mawawala ka sa katinuan at tamang pag-iisip. Sana ay makahanap itong rider ng trabaho na hindi masyadong nakaka-stress sa kanyang pag-iisip. Pero paano ko nga naman makakahanap ng ganong trabaho sa Pilipinas? Ang daming walang trabaho at naghahanap ng trabaho. Isa pa, napakataas ng qualification ng mga kumpanya. Tapos dapat ay high school graduate at ang matindi pa college graduate. Ayon sa data ng PSA ay 2.4 million Pilipinos ang walang trabaho. Kaya parang isang suntok sa buwan kung may makita kang magaan na trabaho. At kung meron man ay kung hindi sa kakilala sa babae ito binibigay. Sa ngayon ay kailangan ni Kuya Rider ng mga medication para makontrol ang kanyang sakit. Dapat ay nagagawang i-provide ito ng gobyerno dahil may kakayanan naman sana ang ating bansa. Bagkus ay napupunta ito sa mga lintik na flood control ng Pilipinas na wala namang naipapatayo at multo lamang na tila naglalahong bula ang pondo. At ang matindi pa nito ay ang mga anak ng politiko na nagnakaw ng bilyon-bilyon ng pondo ng Pilipinas ay namumuhay ng marangya na parang prinsesa sa ibang bansa. Ang nakakabuwisit lang sa bansang ito ay magagawa sanang makainom ng gamot ang tulad ni Kuya Delivery Rider. Pero dahil sa gahaman na politiko ay gutom at kawalan ng gamot ng isang nakakaawang rider. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.